our Sunday School. And binabati ko po ang bawat nanay ng ating simbahan ng Happy Mother's Day. And as we begin our day of worship this morning, for our first for our worship sa umagang to, tayo umawit muna sa ating Panginoon. As we sing that the grace of God ay napakayaman at wonderful nito sa ating buhay. So let's sing our opening song for this wonderful morning, Wonderful Grace of Jesus. Grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall this praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Harder than those brave like a thousand, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, sin is greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Higher than the mountains, breaking like a thousand, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, sin is greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled. By its transforming power, making him God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity. And the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Higher than the mountains, breaking like a thousand, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, sin is greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. At iniling ko po si Pastor Gary to lead us in opening prayer. Let's try manalangin. Let's pray. Our gracious and loving God, salamat po sa umaga nito, Panginoon, sa muli sa kalayaan, O Diyos, na meron po kami upang makapag-ipon-ipon, Panginoon, upang ihandog ang pagsamba, ang pagpupuri at ang nararapat sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa kalakasan na pinagdalhan sa amin sa tagumpay, Panginoon, doon po sa mga naranasan po namin, mga discouragement, mga pagsubok sa buhay, Panginoon. At salamat po, Diyos, na muli ay
Dinala mo po kami sa Panginoon upang patuloy na sambahin ka at papurihan, Panginoon. As we come to you, Lord, through our Sunday school this morning, to worship you, amin pong kinikilala, Panginoon, na may pagkapakumbaba ang mga kasalanan na ating pong nagawa sa iyong harapan, Panginoon. Patawarin mo po kami, O Diyos, pakalinisin, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa umagang ito, ang aming pong pagsamba, ang aming pong pag-aaral ng mga salita, Panginoon, ay tunay na kalugdan po, O Diyos, at maging gaya ng isang mabangong hain sa iyong harapan, Panginoon. Kinukulit din namin minsan pa sa iyo, Diyos, ang aming mga kapatiran na wala pa sa oras ito. Patuloy po silang pagkalooban nawa ng kalakasan, Panginoon, upang makasama sa aming pag-aaral ng mga salita sa umaga ito. At dalangin namin, Diyos, ang aming pong internet connection, Panginoon, ay nawa ang mag-sustain kung sa kami ay makatapos. Amin din po ikinukulit sa iyo patuloy, si Pastor Rudy Panginoon, sa kanyang pangunguna sa amin, sa pag-aaral ng mga salita, sa isang puso ng iyong banal na Espiritu, bigyan ng wisdom, knowledge, Panginoon, at gawin mo po ng kasang patuloy na instrumento upang maging daluyan ng spiritual na pagpapala sa magitan ng pag-aaral namin ng mga salita ng kanyang pangunguna. Kaya po namin, pinagkakatuwa ang oras nito. Ito po ang aming samo at panalangin. Kasama po sa salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa oras na to, tawagin na po natin ating tagapagturo, si Pastor Oji po. Good morning, everyone. Ilan na ba ang ating mga participants na nandyan na? Ayan, nandyan na rin sila, Brother Rico, si Ate Vanji. Praise the Lord. Okay, so bago tayo magsimula, ay batiin muna natin yung mga mommies natin na nandito, no? Happy Mother's Day sa inyong lahat. Sino ba yung mga mommies dyan? Si Mami Vanji, Happy Mother's Day po. Mami Nena, Happy Mother's Day. Mami Lisel. Sino pa ba? Thank you po. Salamat po, Pastor. Wala na. Okay, sige, sana maka-log in yung mga iba pang mami natin, ano. And today is again the Holy Day of the Lord. And we will going to give him honor in our Sunday school. Especially sa buhay ng mga nanay, ano? At maraming klaseng nanay, no? At ang isang common denominator nila ay they're all special. Okay? They are special in the hearts and in the eyes of every children. They are special in the heart of every husband. Okay? They're special, of course, in the heart of every mother, no? May mga mother, may mga kanya-kanyang mother din. Kaya, at sa church natin, of course, they're always special sa ating church, no? Lalo na sa panahon ngayon, no? Dominant ang numbers ng mga kababaihan, ano? Hindi natin sila ma-outgrow. Hindi ko alam kung bakit, ano? From, centuries ago, talagang mas marami yung babae lagi sa lalaki, no? Kaya talagang napakalaki ng kanilang participation maging sa ating church, no? Brother Rico, pwede mo ba kaming bigyan ng insight? Bakit ba laging mas marami yung babae kaysa sa lalaki? Ano ba ang katotohanan sa likod niyan, Brother Rico? Pastor, idea ko lang dyan Good is, morning. good morning.
Yun lang sa since kan ba? Since the olden days pa. Ang mga lalaki kasi sila yung mga frontliners sa kan ba? Yung halimbawa sa battlefields, sa mga Oo. ano ba yon? Basta ang mga babae nasa bahay lang sa trabaho, talaga mga lalaki. Kaya karamihan sa mga lalaki nauna na wala eh. Pera, sa trabaho, sa pagod, Oo, no? so yun ang idea ko, Pastor. Oo. Hindi ko siya explanation niya eh. Bakit palaging mas marami yung babae kaysa sa mga akin? Dinisenyo ng Panginoon na mas marami ata talaga sila, no? Kaysa sa atin. Wala. At sila yung palaging naiiwan sa bahay. Sabi nga ni Brother Rico, miskin sa kultura pa ng Pilipino, no? Yung mga babae talagang naiiwan sa loob ng tahanan at yung mga lalaki naman ang naghahanap buhay. Sabi nga ng mga ibang commentator at saka dyan, miski sa Facebook, no? Mababasa ninyo siguro ngayon, no? Talagang i-highlight ngayon yung mga sacrifices ng mga nanay na nagtataguyod ng tahanan, ano, ng pamilya. Okay? At sabi nga doon sa isa kong nabasa, mas mahirap daw maging nanay kaysa maging tatay. Ewan ko kung totoo yun, ano? Kasi yung tatay daw, pera lang ang hinahanap. Pero yung nanay, lahat, no? Magmula umaga hanggang sa pagtulog sa gabi, puro nanay. Trabaho lahat nila, no? No, nasabi ko na, may magre-react dyan. No? Kaya tinatawag natin silang mga dakila talaga, no? At isang author din ang nabasa ko, no? Sabi niya, the most noble profession in earth is motherhood. Yan, sabi niya, no? Pero yun din daw yung maliit ang sweldo. Pinakamahirap na trabaho, pinakamaliit ang sweldo kasi umaasa lang kung magkano ang iaabot ng asawa. Lala. Ayan. Kaya siguro yung ibang culture nag-adjust, ano? Pati yung babae, naghahanap buhay na rin. Kasi kulang daw yung binibigay ng mga lalaki. Totoo kaya yun? Pero siguro na westernized din talaga yung Pilipinas, no? Dati kasi hindi naghahanap buhay yung mga babae, sa bahay lang talaga, no? Pero sila naman ang nakakaranas ng lahat ng problema na nangyayari sa bahay. In silent tears ay nilalampasan nila yung mga challenges sa loob ng tahanan, ano? Nakita ko rin sa nanay ko yan nung maliit pa ako. Lalo na nung nawala ng trabaho yung tatay ko kasi na-fake yung tatay ko eh. Ng isang fake recruiter. Mag-a-abroad sana, nag-resign sa pagkasundalo. Na-fake. So, wala talaga kaming source of income. At pati yung lola ko matindi rin yun eh. Ay nagtutulong-tulong silang dalawa para makalampas kami araw-araw. Tapos mag-aaway pa dahil alam niyo na pagkagipit sa pangangailangan, ang tendency talaga maiinit ang ulo eh. Kaya lagi nag-aaway. So another na burden na naman sa part ng mga nanay sa bahay, no? Kapos na nga, magulo pa. Kaya ang dami niyang kinokontrol, no? Yung sarili niya, yung relationship niya sa asawa niya, yung relationship sa mga anak, no? At kung paano pa imi-meet yung needs araw-araw. Paano yung both ends ay mag-meet. Kaya tawag natin sa mga nanay are courageous, no? They are courageous mother. Kaya titingnan natin ngayon, miski sa Bible, maraming mga courageous na mga nanay. Okay, this is one of the best characteristic ng mga mother.
Kaya title ng ating pag-aaralan ngayong umaga is The Courage of the Godly Mother. Okay? Makikita natin yan in the book of Proverbs, chapter 31. Ano? Okay. Now, paki-forward nga kapatid yung ating slide. Now, sabi ni Rumi, in the heart of every courageous mother resides a flame that never fades, burning bright through trials and fears, illuminating paths in the darkest of shades. So, ang galing, ano? Totoo yan, ano? Hindi mo mapapatay yung init ng pagmamahal ng isang ina, no? Yung init ng paglilingkod ng isang ina sa loob ng kanilang pamilya. Okay. Kaya, paki-forward yung ating slide, Brad. Thank you. Now, sabi ni Maya Angelou, a mother, brave as the river's flow. She navigates life's twists and turns. Her strength, a rock amidst the tide, guiding her children with love as her guide. Wow! Totoo yan, ano? Yung bravery ng nanay natin, lagi tayong, yan yung pride natin, ano? Meron tayong isang ina na hindi marunong sumuko. Hindi marunong matakot, no? Hindi marunong matakot sa mga pagsubok ng buhay. Okay? Okay, sa next slide please. Yan, number 1. Titingnan natin dito sa mga biblical story, no? Ng mga courageous mother. Tingnan natin una si Hannah. Kilala niyo ba si Hannah? Naalala niyo si Hannah, yung napagkamalang lasing? No? Dahil sa sobrang taimtim ng panalangin niya, to the point na parang nagsasalita na siya mag-isa. Dahil lang meron siyang isang panalangin na ayaw niyang isuko sa Panginoon. Ha? Dahil sa kagustuhan niya na maging buo yung kanilang pagsasama mag-asawa, at saka naisin niya na gustong magkaroon ng isang anak na maglilingkod sa Diyos, talagang hindi siya sumuko sa pananalangin. Ano? At hanggang sa napagkamalan siya ng isang priest na ang aga-aga, lasing ka. No? Ganun siya katindi manalangin. No? And that is another one characteristic ng mga nanay natin sa bahay. Our Christian mother. Sila yung mga prayer warrior sa family natin. Di lang sa bahay. Miski sa church. Yung mga mother ay ang mga prayer warrior ng ating simbahan. No? They focus solely sa prayer ministry. Kaya maging sa prayer meeting, makikita mo, mas marami yung nanay kasi sa tatay. Okay? Now, yung isang karakteristik ni Hannah na katangi-tangi dito sa aklat ng 1 Samuel ay yung kanyang persistence in her faith. No? Persistence in her faith. Okay? Now, pag pinag-uusapan yung word na persistence, ito ay tumutukoy doon sa quality na nagpapatuloy steadfastly or very firm siya doon sa some state of ano tawag dyan? Firm siya doon sa state and purpose sa kanyang course of action o sa kanyang sa pursuit of an objective. Kahit na may mga difficulties and obstacles or discouragement. Yan. Yan, makikita niyo dyan sa ating, sa ating slide. Okay? Makikitaan natin yung mga persistent na mother ng solid determination to keep going. Okay? Refusal to give up is one of his characteristic also.
and in her enduring effort to achieve a goal or adhere to chosen path, no matter how challenging or long it may take. Kaya ina-highlight ng word na persistence yung individual resilience, no? Yung commitment to overcoming hurdles to reach the desired outcome. Oh, ang galing. Kaya katangi-tangi itong characteristic na ito, persistence in her faith. And we can always see that sa mga nanay natin, ano? Pero kadalasan hindi na natin na-appreciate 'yan, ano? Kasi lalo na yung mga anak na masaya na lang na hingi ng hingi, no? Pero hindi na nagtatanong kung saan mo ba kinukuha 'tong binibigay mo sa amin, nanay, no? Hindi na natin naaalalang pasalamatan minsan, no? Na parang puro obligasyon na lang ang nakikita natin sa part nila. Kaya kung minsan, ano, sana ma-encourage tayo minsan, no? Na ma-appreciate din yung kakaibang laban ng mga nanay sa buhay, no? Lalo na sa ating pamilya at sa ating iglesia. At kung minsan sa likod ng mga ngiti na nakikita natin sa nanay natin ay yung mga paghihirap na ayaw niyang iparamdam dahil ayaw niyang iparanas sa mga anak, no? Kung minsan sa asawa, ayaw din nila ipakita. Gusto nila makita na sila din ay lumalaban sa buhay. Kaya kahanga-hanga ang mga ina na may ganitong katangian. Gaya ni Hana, no? Dito sa istorya ni Hana, sa 1 Samuel, makikita natin yung pain niya, no? Ni-present niya yung pain niya to the point na wala na siyang maiyakan, iniyak niya na lahat sa Panginoon. He presented her pain and longing to God in prayer. Hindi nawawala ng pananampalataya na may mabuting Diyos at isang makapangyarihan at kataas-taasang Ama. Kaya yung kwento ni Hana, pag binasa natin yung 1 Samuel, yung first 2 chapters ng 1 Samuel, makikita natin na isang magandang patotoo, no? Doon sa power ng persistent prayer. Yung power ng pagtitiwala sa timing ng Panginoon. Okay? Hindi siya sumusuko, alam niya na may tamang oras ang Panginoon sa pagsagot sa kanyang panalangin. Kaya kahit na deep in distress si Hana dahil hindi nga siya magkaanak, no? Sa kultura ng mga Hudyo noon, malaking sumpa 'yun. Hindi lang sa kanya personally, pati sa kanyang asawa. Kaya siguro nakaka-relate na tayo ngayon, no, sa nararamdaman ni Hana kung bakit gano'n na lang yung kanyang pagpupursige pero hindi pa rin siya suko. Kahit obvious na yung problem, obvious na yung na walang solusyon, yung persistency niya talaga ay hindi matatawaran. He believes that God is a God of wonders. God is the God of miracle. Because her God is the all-powerful God. Well, naniniwala siya na walang hindi kayang gawin ng kanyang Panginoon. No? Kayo ba, nakitaan niyo yung nanay niyo ng ganyang karakteristik, mga kapatid? Na talagang pag umasa sa Panginoon, ganun na lang talagang hindi siya nawawala ng pag-asa. Habang may Panginoon siya, buhay na buhay yung pag-asa niya, no? Kasi ito yung case niya eh. Very obvious na walang solusyon pero naniniwala siya sa Panginoon na gagawa ang Diyos. That's why she prayed earnestly to God
To the point na gumawa na siya ng kasunduan sa Diyos. Nagbigay siya ng isang pangako na kung bibigyan siya ng Panginoon ng anak, i-dedicate niya to sa Panginoon at sa paglilingkod. Yan, Kaya yung Panginoon ay sinagot yung kanyang panalangin. At isang araw si Hannah ay nanganak at pinangalanan niya itong Samuel. At pagkapanganak ay tinupad niya ang kanyang pangako sa Diyos. Dinala niya ito sa templo upang ihandog bilang tagapaglingkod gaya ng kanyang pinangako sa Panginoon. Oh, grabe, no? Ganyan ang puso ng isang Kristiyanong nanay. Hindi sumusuko, hindi tumitigil magtiwala sa kanyang Panginoon. So ito yung lesson na ma-inspire tayo kay Hannah, no? This will encourage us to pray consistently and rest in God's faithfulness. Pray consistently and rest in God's faithfulness. Faithful ang Panginoon natin di ba? Tama ba, Ate Banji, no? Faithful ang Diyos natin Amen. Kaya malakas ang loob ng mga nanay dahil kilala nila yung kanilang Panginoon. Kaya gaya ni Hannah, maganda na nai-inspire tayo uli, no? At sa mga anak naman at sa mga bawat husband, no, asawang lalaki na narito, sometimes bigyan natin ng panahon ang pag-appreciate sa kanila, no? Kasi minsan masyado tayong busy sa hanap buhay. Kayo namang mga bata, busy rin kayo sa pag-aaral. Mas mahaba ang oras nyo na ngayon sa labas nung kayo ay naghahanap buhay na rin. Ganun pa rin ang sitwasyon ng ina, hindi nagbago. Simula nung maliit ang mga anak hanggang sa lumaki at nagtrabaho, sila pa rin yung naiiwan sa bahay. And the same struggle, no? The same fight, meron sila. Ang masakit, isang araw, magpapaalam na lang yung anak kasi mag-asawa na. Totally nang iiwanan yung bahay, no? Iwanan na yung nanay. Kaya, kumisan, siguro yung mga simpleng pangangamusta, no? Yung simpleng pagsama, pagbibigay ng oras sa kanila ay napakalaking bagay. Especially sa pananalangin, Kumisan, siguro kausapin natin sila, no? Tanungin natin sila, Nay, ano ba yung mga pinapanalangin mo ngayon? At samahan kita sa mga panalangin mo. Para naman maramdaman nila minsan na may kasama sila sa mga laban sa buhay. Or in our family time. Siguro mas maganda mag-establish tayo ng family time, with our kids, with yung buong pamilya if possible. Para naman si nanay hindi buong araw mag-isa, no? Feeling niya mag-isa. Kahit maiksing oras sa isang araw, no? Nagbabasa tayo ng salita ng Diyos at sama-sama na nanalangin. Lagay ko malaking comfort 'yon sa mga nanay natin, no? Na nagpapatuloy ang laban hindi para sa sarili, no? Kasi yung nanay talagang bigay lahat no? Bigay lahat sila Walang reservation yan pagdating sa pamilya. So, purihin ang Panginoon sa pagbibigay sa atin ng mga nanay na very persistent, no? Sa kanilang pananampalataya. No, hindi natin alam kaya kung minsan nami-meet natin yung mga needs natin, it's because of the prayer of our moms. Yung nanay ko 11 years pinag-pray ako kasi hindi na ako nila nakikita nung nakita kami na lamang ko na walang araw na hindi niya ako inalala sa panalangin. Kaya nung nakita uli kami doon na sa BBSI. After 11 years, doon na kami nagkita sa seminary. Gagraduate na kami ni Pastor Gary. You see? So, salamat talaga sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng mga ina na hindi marunong sumuko. That is a gift from God actually.
ang lahat ng character traits ng nanay is represent the image of God. Kaya mapalad tayo, no? Mapalad tayo na pinagkalooban tayo ng Panginoon, no? Ang nanay. Okay, so pangalawa, makikita natin, no? Dito sa ating pinag-aaralan ngayong umaga. Pero bago yon, let me share this note from Fyodor Dostoevsky. Yan, si Fyodor Dostoevsky ay isang Russian novelist, no? At kilala siya sa kanyang pag-explore sa human psychology and spirituality. And he wrote a life-changing power of enduring faith amid suffering. He said, "The darkest the night, the brighter the stars. The deeper the grief, the closer is God." Oh, totoo yan. Talagang kung minsan sa mga nanay, sana mag-encourage nito ngayong umaga, no? Na sa mga silent sufferings natin, no? Sa mga silent tears natin sa buhay. Tandaan natin, the darker the night, the brighter the stars. Yan. At the deeper the grief, the closer is God. May magandang verse dyan may magandang verse dyan sa quote na yan. Maganda yung yung Psalm 34:18. Buksan natin. Ayan, pinost na pala. Psalm 34 verse 18, ano? Ang sabi ng salita ng Diyos, "The Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit." Okay? Kaya mga nanay, kami po ay saludo sa inyong pananampalataya na hindi sumusuko. At palagi niyong tatandaan sa mga oras na kayo ay nag-iisa sa bahay o sa inyong kwarto at nilalabanan ang mga trial sa loob ng pamilya. Nariyan ang Panginoon at malapit lang siya sa inyo sa tuwing kayo ay nalulungkot at may He will give you as He promised when you are crushed in spirit. Okay? So, in moment of deepest sorrow, mommies, God's presence is especially close, offering comfort, strength, and salvation. Yan. Okay. So, pangalawa, palagay ko to, kilala nyo tong nanay na to sino ba yung mga nanay natin na nandito? Ate Lisel, kilala mo ba si Elizabeth? Ha? Merong rito, panulay dito sa katabi ko. Elizabeth Ramsey daw Yung nanay po niya, no, pastor, ni Yaya. John the Baptist. Wow, very good. Very good, tama. Yung sinasabi ni Ate Sharon dito, nanay ni Jaya yun Hindi, wala naman sa Bible yun Yan, si Elizabeth. Yan, siya yung nanay ni John the Baptist. Ano yung naalala niyo magandang katangian ni Elizabeth, mga kapatid? Kasi kayo nagbabasa kayo. Luke yan, malamang nabasa niyo na yung Book of Luke, no? Kasi pangatlo lang yan sa mga unang aklat sa New Testament. Kaya yan yung madaling basahin, yung mga unang 3 aklat. Pero pag pangapat na, natutulog na tayo. Tinatamad nang bumalik sa Bible reading. Si Elizabeth ay nanay ni John the Baptist. Tama, no? Ano yung magandang quality na nakita nyo kay Elizabeth? Si Mami Nena, ito mahilig to magbasa ng Bible. Ano yung nakita mo magandang ugali ni Elizabeth bilang nanay ni John the Baptist? Hindi ko maalala, pastor. Ay, okay. Baka si Elizabeth Ramsey na rin yung naalala mo Comedian, no? Comedian. Comedian na may may mga green jokes yan. Okay, now si Elizabeth, isa sa napaka-katangi-tanging ugali. Ay, marites daw. Ay, siya, yung graciousness. Yan, magandang quality naman yan.
Now, what is graciousness? Ayan, yung nakita natin sa script. Graciousness refers to the quality of being kind, being courteous, and considerate. Now, especially towards others. No? Now, regardless of circumstances, kahit hindi nagbabago yung pagiging mabuti niya kahit na maagrabyado siya. Kasi marami namang mga gracious na tao, pero pagka agrabyado na siya, aba, teka, ibang usapan na yan. Pero si Elizabeth, iba siya. Hindi kumukupas yung pagiging gracious niya sa kahit na may iba't ibang sirkumstansya. It involves showing kindness, goodwill, and generosity of spirit in one's interactions and behavior. Yan ang maganda sa virtue na to, graciousness. Okay? Kaya makikita ninyo sa book ng Luke, no? Sa aklat ni Lucas ay pinresent si Elizabeth na isang gracious na ina. Paanong paraan? Inintroduce siya sa Mark na siya ay isang deboto at isang matuwid na Jewish woman. Siya ay kamag-anak ni Maria, no? Yung earthly father ni Jesus Christ. Natatandaan niyo 'to, no? Magpinsan sila, no? Magpinsan sila ni Mary, no? At siya ay ang nakasawa ni Elizabeth. Naalala niyo yung pangalan ni Elizabeth? Mga nanay, hindi niyo na natatanda, no? Ano pangalan ng asawa ni Elizabeth? Si Zacarias. Anong Maricar? Babae din si Maricar, eh. Si Zacarias, Pastor. Zacarias. Oh, what's Maricar? Uso na ba yung same-sex, no? Si Zacarias, isa siyang pare. No? Si Zacarias ay isang pare. Isang sister. At pareha silang matanda na. Ang problema nito dalawa. Matanda na to parehas, nung mag-asawa to. Okay? Pero kahit na matanda na sila, nabuntis pa rin si Elizabeth. Matindi to si paring Zacarias, no? Si Zacarias ay isang pare, kaya tawag natin diyan paring Zacarias. Matanda na, at doon nabuo si John the Baptist. Pero nangyari yon dahil sa miraculous intervention ng Panginoon. No, napaka-imposible na silang mag-anak. Pero dahil namagitan ng Panginoon, biniyayaan sila ng anak. Now, nung binisita siya ni Maria dito sa kwento sa Luke chapter 1, binisita ni Maria si Elizabeth, yung kanyang pinsan. Buntis din dito si Elizabeth. Okay? Nakita ni Elizabeth na nagdadalang tao rin si Maria. Pero ang mas in-acknowledge ni Elizabeth sa pagkakataong ito, hindi yung blessedness niya na siya ay magdadala ng forerunner ng Messiah. Kasi ni-reveal sa kanila mag-asawa yan. Papanganak nila si John the Baptist, no? But kita in-acknowledge niya yung divinity ng pregnancy ni Mary. Okay? Yung significance ng pagbubuntis ni Maria. And in-acknowledge niya yung superiority nung nasa sinapupunan ni Maria higit sa kanyang dinadala. Galing, ano? Normally, mga nanay, pride nila yan pag anak nila, no? And they are very proud. Pero this time, hindi. Talagang makikita natin yung very considerate na tao to si Elizabeth, no? Napakabait na tao. Now, yung bata sa tiyan ni Elizabeth, pagdating ni Maria, ay ayon sa kwento ay gumalaw, no? Naglip.
Ano ba yung nag-leap? Paano ba? Tatalon ba yun sa loob ng tiyan? Mga nanay, kayo lang nakakaalam yan eh. Yung baby ba sa loob ng tiyan ay nakakatalon? Manay Gumagalaw lang Lisel, ba? Manay Lisel, naranasan mo ba to? Gumagalaw lang, Pastor. Gumagalaw, pero dun sa Tapos Bible sumisip. sabi, Sumisipa. sumisipa, no? Baka yun ang Opo. idea rito, no? Nag-leap daw si John the Baptist dun sa loob ng tiyan ni Elizabeth eh. Sabi ko, paano kaya yun? Di ba? Leaping and praising God. Di ba gano'n yan? Paano kaya siya nag-leap, no? Nakatayo ba si John the Baptist at tumalon? But anyway, ano man ang idea rito, makikita natin na may reaction doon kay John the Baptist, no? Nasisense ba yon ng bata sa loob ng tiyan pagka may katapat silang bata rin sa loob ng tiyan? Ba yung dalawang buntis nagharap? Nararamdaman ko yun ng dalawang bata sa loob ng tiyan? Mga nanay, ano palagay ninyo? Meron ba kayo nung buntis ba kayo? Minsan nabuntis kayo, meron kayo nakachikahan na buntis din at may mga reaction yung anak ninyo sa loob ng tiyan? Normal ba to? O ito ay isang miraculous na pangyayari sa part ni John the Baptist at ni Jesus Christ? Hindi ko rin kasi alam to eh. Hindi ko pa ako naging nanay eh. Sino ba yung mga nabuntis yan? Mga nanay, naramdaman niyo ba to? Sino ba Hindi yung pa. mga nanay dito? Hindi? Hindi ko naramdaman yan. Knock. Pero naranasan mo, mami, nung buntis ka, may nakachika ka na buntis din? O Wala may naman, Pastor. nakakwentuhan ka na buntis din? Tapos may kakaibang reaction sa mo na nangyari? Naninigas lang, Wala? Pastor. Naninigas lang yung tiyan. Mas mahirap yung ninigas yun dyan. Sino pa ba yun? Sister Mean, ikaw ba naranasan mo to? Kung mga mahilig makipagkwentuhan sa, di ba ganun yung kultura ng Pilipino, no? Yung mga buntis, nag-iipon-ipon, may dalang bigas, no? O kwentuhan. po, Pastor. Muli ala din. So siguro dito lang to, no? Kay John the Baptist at kay Jesus Christ ito nangyari. So at least na-confirm natin na this is a miraculous na nangyari lang, no? Kasi sabi ng isang author, it is symbolizing that John's role as forerunner to Jesus Christ. Kaya nag-react siya as a way of his honoring Jesus Christ as a forerunner of the Messiah. Kung minsan parang ayoko maniwala sa view na to. Pero parang naniniwala na ako sa patotoo ninyo na hindi pala to normal na nangyayari sa mga buntis na nagkikita-kita. No? Okay. So, kaya si Elizabeth, pinroclaim niya yung Mary's blessedness, no? At in-acknowledge niya yung faith ni Mary. Ganun ka-gracious na ito. Okay? Mga nanay natin, ano? Nire-reflect din ito yung characteristic ng mga nanay natin. Okay? Elizabeth was a righteous mother. Okay? At isa sa magandang katangian niya is yung her ability to rejoice with others. Her ability to rejoice with others and recognize God's hand at work in and beyond their own circumstances, which reflects a deeply gracious spirit. Yan. Kaya magandang lesson, no? Gagaya ni Elizabeth, no? Yung pagiging baog ay isa ring malaking sumpa sa panahon sa kultura ng mga Hudyo, no? However, yung God miraculously enabled her to conceive John the Baptist, who would become the forerunner of the Lord Jesus Christ. So anong lesson ang maganda nating makukuha kay Elizabeth sa ating mga nanay? God's timing comes along with fulfillment and inner joy. Yan. Yan sa mga nanay natin dyan, ano? Huwag tayo masyadong madaling ma-depress, no? O madaling malungkot. But let us always acknowledge that
God is powerful, who is at work always, no? Gaya ni Elizabeth, marunong siya, naghintay talaga siya, no? Malamang, gaya ni Mary, ito rin yung kanyang utmost desire, no? Na maging isang ina. Lalo pat lingkod ng Diyos yung kanyang asawa, no? Okay, so maganda itong matutunan kay Elizabeth, no? God's timing comes along with fulfillment and inner joy. Okay, wag yung mga nanay natin, no? Be patient, be kind, no? Huwag tayong magpadalos-dalos sa mga pagdidesisyon. Gaya ni Mary, ay gaya ni Hannah, let's be persistent in our faith also. Because Ecclesiastes chapter 3 verse 11 says, He has made everything beautiful in His time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Sino ba naman makakapagpaliwanag niyan, no? It is already foreordained by God. Everything is already foreordained by God. Sino ba nakakaalam ng kwento mula sa pasimula hanggang sa katapusan? Ang Panginoon lang eh. No? Kaya ang pinakamagandang gagawin natin, kaya ng characteristic ng maraming nanay, no? Is to always wait for God's timing. Be patient, no? Na i-acknowledge yung God's timing. No? Dahil yung God's timing, sabi nga sa natin, will come along with fulfillment. Yun ang importante, no? Hindi lang fulfillment, but there is inner joy. Kasi yang hindi may papaliwanag at hindi kumukupas. So, ayan mga kapatid, no? At wala na tayong oras kasi medyo na-late tayo ng konti. And I would like to appreciate your time na binigay ngayon sa ating Sunday School, especially yung ating nanay. Let's give them, we still have 7 minutes more. Bigay natin yung oras para mag-share naman sila ng kanilang insight about this courageous attitude, no? When it comes to being a mother. Si Hannah, nakita natin, very persistent in faith. Yung nanay na hindi marunong sumuko. Si Elizabeth naman, ito naman yung nanay, no? Na nanay na palaging ina-acknowledge yung paggalaw at paggawa ng Panginoon. Hindi siya mainipin, no? You always believe in God's timing, no? In God's timing. Okay, let's begin with our first mommy, si Sister Lizelle. Sister Lizelle. Gusto mo, pwede ka pang mag-share ng mga experience mo sa nanay na connected dito sa ating pinag-aralan ngayon? Naranasan mo rin ba to gaya ni Hannah at ni Elizabeth? Nandiyan pa ba si Sister Lizelle? Nandito pa po, Pastor. Ay, sige. Ano Share po, ka ng konti. ano Konti po lang ha. sa akin? Papa. Ano po, Pastor? Siguro po dun kay Hannah, Pastor. Kasi si Hannah po is yung talagang patient siya sa kanyang prayer, Pastor, na nangyari Oo. din po sa akin nung pinagpipray ko po si Sam na magbago. Ayun, ilang years Wow, ko rin po praise the yung Lord. naranasan na ilang years ko rin po na naranasan ay pinag-pray si Sam na na baguhin ng Panginoon. After Wow. ilang years ilang years ba yun? Ilang years din na na sinagot ng Panginoon na magbago po si Sam. Ayun, kaya yun ang Praise. ko na Ba talaga yung puso pinagpapasalamat ko ng sa nanay, no? Panginoon. Apo na Okay, thank po, you, Sister Pastor. Lizelle. Thank you, Sister Lizelle, no? Grabe, no? Thank you Talagang po. pag nagwala, nanampalataya ka sa Panginoon, may mangyayari talaga, no? Thank you. Si Mami Nena, ito, maaga rin itong dumating kanina, eh. Hello, Ano namang good morning, experience mo ang everyone. medyo malapit sa katangian ni Hannah at ni Elizabeth bilang isang ina? Marami, Pastor. Lalo na sa ngalan ng pananalangin. Kasi Isa mostly lang na-inspire. ha, kasi marami pa tayong nanay. Yeah. Example, Pastor, kaya ikaw, nung hindi Ako na kita talaga kayang yung ginawang hindi na kita halimbawa. kayang pawalin,
binigay na talaga kita sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, huwag mong pabayaan ang anak ko, nasaan man siya sa ngayon. Alam ko, Panginoon, na iingatan mo siya. Yun lang, Pastor. Tsaka naging persistent ako sa prayer hanggang sa nalaman ko na nga, nasa Bible school ka na. Yun, pinakadakilang sagot ng Panginoon sa akin sa mga prayers ko. Oh, maraming salamat, Mami, sa Okay, Ate Vani, makinig tayo. Naku, nandito pa na may anak. O first time umattend ni Ira ng Sunday school, no? O yan, makinig ka sa nanay mo ngayon. Ayun. Ako papasok yung faith po. Kasi, Ate Banji naman, nagpapauna ng umiyak naman. Bakit ka umiyak? Nakita mo lang si Ira nag-Sunday school, naiyak ka na? Oo nga. Answered prayer ba? Nag-Sunday school na uli si Ira? Opo. Ayun po, yung nung panahon na nagpapaaral kami. Kasi na-experience ko talaga yung faith ko talaga na alis yung mga anak ko na minsan walang baon, pamasahe lang. Pero by faith po, pag nagpipray ako sa Panginoon, binibigay po talaga niya on time. Wow, praise the Lord, no? Salamat, no? Talaga yung puso ng nanay, no? Kaya siguro minsan tayo, no, naranasan ko rin to eh. Pag sa school, no, yung baon natin, no, yung mas masarap yung baon ng kaklase natin. Kung minsan, kinahihiya natin yung pamilya natin eh, no? Kasi pinanganak tayo sa mahirap na pamilya, pero hindi natin alam kung paano nagsikap yung parents natin para mapabaunan lang tayo dahil nag-aalala sila baka magutom tayo, no? Yun ang mahalaga sa kanila, huwag tayo magutom. Kaya I really salute all the mothers, no? Tsaka na natin banggitin yung mga fathers kasi Mother's Day ngayon eh. Although alam natin naman na yung kapartner na mga nanay yan, no? Sige, Sister Mayan, isa pa itong iyakin din to eh. Sister Mayan, left the group. ito naman. Sa akin, Pastor, yung yung hindi sumusuko basta-basta. Okay, sige. Kasi ay, naku, si Ate Banji naman kasi. Si Hannah at si Elizabeth may ganyang katangian, hindi sila basta-basta sumusuko. Ano yung nagmo-motivate sa'yo? Bakit hindi ka basta-basta sumusuko, Sister Mayan? Ba't niyo pinapaiyak yung mama ko? Pinapaiyak yung mama ko. Yung Pastor. Tayo maiintindihan sa sasabihin nito eh. yung katangian nila na, yung pananampalataya nila sa Panginoon na kinaya ng Panginoon eh. Oo. Lahat ng struggle dito. So, walang mangyayari na hindi natin makakayanan. Kasi di ba, Pastor, saksi ka naman sa sobrang hirap. Oo, talaga. Kung nakita mo yung tsinelas si Sister May size 12. So, sobrang hirap. Tapos, lahat ng panalangin ko, talagang inintay ko eh. One at a time talaga niya binibigay. Hindi siya isang bagsak na, ito lahat. Kumbaga, dadaan ka muna sa sa pagsubok. Tapos, pag napagtagumpayan mo, bibigay ng Panginoon kung ano yung gusto mo. Parang, nasanay ako na gano'n na, minsan nga, Lord, sige pa, para hihilingin mo na. Trials pa kasi parang kasarap sa pakiramdam pag nakuha mo yung pinagpipray mo kasi talagang pinaghirapan. Ayun po. Yeah, praise the Lord. Oh, grabe, persistency rin, ano? Thank you, Sister Mayan. And sorry, napaiyak ka ni Ate Banji,
Okay. Sino pa ba? Sister Cecil. Nandiyan pala Sister Cecil. Kasama ni Brother Rico. Good morning. Nag-left na din. Good morning, Pastor. Nag Nawala na may Kabasirang. chat-chatin. Ang ano ko lang, motivation ko, yung kay Elizabeth, kasi due to her, dedicated to God, instilled a strong sense of faith. Ganun din kasi in 3 years kaming naghantay na dumating si Mark sa buhay namin. And 3 years mahigit. So, that time parang hopeless na rin ako. Sabi ko, baka hindi talaga darating or something na may purpose ang Panginoon. Pero, yun, sa pag-pray namin na na kahit isa man lang na kung siya ay darating sa amin at ituturo namin kung ano ang magiging buhay na sumusunod ng Panginoon. So, Wow, praise niya the sa Lord. amin naman, hindi naman agad-agad, pero naghantay kami ng medyo matagal. Hindi kasi tulad ng ibang babae na pagka nabuntis ka agad, nakakainggit yun. Pero yun nga, there's time for everything. Tama yung He has made everything beautiful in His time. And Mark dumating sa buhay namin. And Praise thankful the Lord. Panginoon Okay. dahil Okay, thank you, Sister. God's timing talaga, no? dapat po. There is a fulfillment. Praise the Lord. Okay, so para naman, tawagin natin si Sister Ira. May anak na, Ano ba, saan mo ba mas nare-relate yung nanay mo? Kay Hannah ba or kay Elizabeth? Teacher Ira. Yan, dyan siya, no? Opo. Wow, proud daughter. Ano po? Saan mo ba mas nare-relate si mami mo? Or both ba? Kay Hannah Both or kay po, Elizabeth or both. both? Siguro po sa pagiging prayerful nila. Kasi, yung basta, lagi na-remember ko nung matagal akong walang trabaho. Tapos na-hospital si Papa, ganyan. Tapos nung na-hire ako, sinabi ko kay Mama, na Mama, tanggap na ako sa public school, ganyan. Sabi niya, uy, answered prayer. Pinagpipray pala ako ng mama ko. Ganon yan. Yan po. Okay. Thank you. O yan, naiiyak ka na eh. Sige. I-reserve mo yan mamaya. Baka paiyakin pa kayo mamaya ng mga nanay sa ating worship service. Okay, so maraming salamat. And let's wrap up this lesson today. Looking at God's faithfulness, looking at God's way, how we take good care of his own family, no? Kuminsan parang milagro na lang ang bubuo o ang magiging solusyon, pero binibigay pa rin ng Panginoon. So let's be persistent in our faith, and let's always let's make it our way of living, that to always wait for God's timing, no? Dahil meron tayong mabuting Diyos at napaka makapangyarihang Diyos. So happy Mother's Day sa mga nanay natin.